kaya nila sabihin yun anytime. Itong ang pagsasabi nila, ang sinabi lang nila sa Pangulo, di ba? Hindi nila sinabi yung sa side ni Vice President Sara Duterte, di ba? So, ano talaga yan? Medyo, alam natin yan, medyo biased yan, di ba? Mm. Pero personally, Yusek, ikaw mismo, nakakasama mo si VP Sara. May alam ka bang maraming assassination attempt or plot laban kay VP Sara? Unang-una, ang alam ko lang na nakikipag-away sa teroristang NPA ay siyempre Armed Forces, Philippine National Police, Pangulong Rodrigo Duterte, pangalawang Pangulo Sara Duterte, ang ating Senador Bato and Bongo, SMNI, di ba? Pastor Apollo Kibuloy, Duterte Youth Party List. Mabibilang mo sa kamay mo kung sino nakikipag-away sa teroristang NPA na threat ng ating bansa for 50 years na. So doon pa lamang, kung ikaw ang nakikipag-away sa teroristang NPA, syempre kayo ay malalakas sa gobyerno, kita ng taong bayan na kayo ang leader ng sambayan ng Pilipino paglaban sa NPA. Syempre doon pa lamang ang buhos ng galit at pakikipag-away ng NPA maliban sa AFP at PNP, pupunta rin sa inyo, di ba? Pupunta kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa Duterte Youth Party List. Kakaunti lang tayo nakikipag-away sa teroristang NPA eh. Karamihan naman ng kongresista, tahimik sa issue na yan. Walang nagsasalita. Karamihan naman ng senador, maliban kina Senador Bongo at Bato, tahimik sa issue na yan. Karamihan naman sa Malacanang, tahimik. Gusto nga mag-peace talk kahit patay na si Joma eh. So yun pa lang doon, threat sa buong bansa, national security threat ang NPA, teroristang NPA, tayo-tayo lang ang nakikipag-away. So doon pa lang sa unang punto na yon, syempre tayo ang nasa tayo ang nasa edge, 'di ba? Kung merong babanatan ng teroristang NPA, tayo-tayo yun. Kaya nga pinagtutulungan rin si Vice President Sara Duterte nitong tatlong makabayan sa Kongreso, kaalyado ng NPA eh. Ayun nga, nabanggit mo rin yan dahil yung mismong nagtatanong doon is a convicted child abuser. Walang iba po kundi si Congresswoman Castro. Yan, buti binanggit nyo ha. At hindi pa ako nakakainom ng losartan. Kapag talaga nakakasalubong ko yan, hinayupak na yan. Convicted ka na congresswoman, di ba? At kaalyado ka ng mga komunista. At yung mga kaalyado mong terorista, pumapatay ng pulis, sundalo, at mamamayang Pilipino, convicted ka ng korte for endangering the lives of the Filipino youth, bringing them to NPA areas. Tapos, ang kapal ng pagmumukha mo, humarap dyan at gagamitin yung titulong kagalang-galang, honorable. Di ba? Tapos, merong haharap sa'yo na abogada na ang bait-bait, sinagot lahat ng gusto mong sagutin. Mula Amerika, lumipad papuntang Pilipinas para sumagot at humarap sa inyo, isa-cite in contempt mo pa. Talaga namang abuso na nga yung pag-cite in contempt ng Kongreso, mas lalong abusado ka. Ikaw ay kaalyado ng teroristang NPA, ikaw ay convicted as a criminal ng korte, ikaw pa yung haharap dyan, magsa-cite in contempt sa isang officer of the court, sa isang abogado na mabait na nagsiservisyo sa ating bayan. Sino ka para mag-detain ng isang Pilipino? Di ba? Pag nga pulis, merong dinetain, hindi dapat lumampas ng 24 or 48 hours. Sino ka na magde-detain ng 5 araw at i-extend mo pa ng 10 araw? Di ba? We are all bound to uphold the Constitution and the law, di ba? Our Filipino people have the right to liberty, di ba? May karapatan tayong maging malaya. Wala tayong kaso, hindi tayo kriminal. Meron tayong karapatan maging malaya. Ikaw nga, kriminal, convicted. May karapatan pa rin maging malaya ngayon dahil nag-file sigurado kayo ng apela sa Court of Appeals. Kung ikaw nga na convicted criminal, merong karapatan maging malaya ngayon, paano pa yung walang kaso at hindi kriminal?
at sumusunod sa batas dahil officer of the court, officer ng batas, di ba? Kaya ang kapal ng pagmumukha nitong kongresistang ito, alam nyo, pa-filean namin to sa COMELEC. Etong ACT teachers na ito, etong Kabataan Party List, etong Gabriela, at etong Bayan Muna. Ang dami niyong miyembro na napatay bilang NPA, ilan ang kailangan namin? Kahit isa lang. Isang ACT teachers na member na napatay sa NPA, isang Bayan Muna, isang Kabataan, isang Gabriela. Kinukuha namin ngayon yan at ifa-file namin yan sa COMELEC para ma-delist kayo ngayong eleksyon na ito. Yung boto na gusto nyo makuha, masasayang lang yan. Huwag nyo iboto tong mga to. Masasayang, ipapadelist namin yan. Dahil alam ng taong bayan, alam ng mga pulis at sundalo, alam ng buong gobyerno, alam ng sambayan ng Pilipino through SMNI na sila lang ang nagre-recruit ng mga mamamayang Pilipino papuntang NPA at miyembro nila ay napapatay bilang teroristang NPA. Therefore, kailangan sila mawala sa ating Kongreso dahil hindi tayo dapat nagpopondo gamit ang pera ng bayan, taong bayan, para pondohan ang mga nagpapabaksak sa bayan at pumapatay sa mga tropa ng gobyerno. O nga, Yusek, kinokonsente na ba? Malinaw na ba na kinokonsente ng gobyernong ito? Itong mga ganitong mga individual o personalidad na convicted na nga child abuser, ayan pa, ay hinahayaan na manungkulan at magtanong pa doon sa mga resource person nila. Diyan sa tanong nyo po na yan, ang masabi ko dyan, lahat ng opisyal ng gobyerno na hindi nagsasalita patungkol sa NPA, lalo na sa mga kasamahan nila sa gobyerno na nagpopondo sa NPA at kaalyado ng NPA, lahat ng opisyal ng gobyerno na yan ay kinokonsinte ang NPA. At mahiya naman kayo sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. Karamihan sa mga opisyal ng gobyerno humihingi ng security detail sa ating AFP at PNP. Ang totoo naman dyan, kaya kayo humihingi ng security kasi may kalabang kayong gobernador o kongresista o mayor sa inyong lugar. Pero pag na-realize ng Armed Forces at ng Philippine National Police na kayo pala ay kaalyado ng NPA, kayo pala ay pinapabayaan lamang lumago ang NPA. Ang NPA ang pumapatay sa ating mga tropa ng gobyerno, sa mga pulis at sundalo, marirealize ng sambayan ng Pilipino at ng mga tropa ng gobyerno na kayo pala ang kaalyado ng teroristang NPA.